to. May problema po doon sa mga seafarers na nideport ng ICE, Immigration Customs Agency. So, nabanggit ko kay Amba, the Philippine Catholic Mission to France. Brothers and sisters, this is a day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen. Heavenly Father, we bless your holy name and we thank you and praise you for the visit of Senator Raffy Tulfo to the Filipino community here in Paris today. Let us all present here today. In this meeting be a model of true dialogue between the government and the people. And in your guidance, may this bring us all to better understand the meaning of service to the people, working together for the common good, and respect for the integrity and welfare of the individual. Keep clapping. Good afternoon. Tinawagan po akong His Excellency na pa-extraordinary to potentially sa diplomatic terms. Ang tunay na excellent ay extraordinary si Senator Raffy Tulfo. Ngayon pagkakataon na natin magpapagpupuan. Bago lang po ako dito, wala pa akong buwan. Pero manit ko lang karamihan sa inyo. At ngayon, ang laking karangalan sa akin na welcome ko one of my very, very best friends and allies in the Philippine Senate, in the Philippine Legislature, Senator Raffy Tulfo. Naalala niyo siguro last time na sinabi ko bago ako dumating dito, ako yung DFA officer o undersecretary in charge of migration, in charge of migrant workers. Kaya, nagtatrabaho kami together with Senator Raffy Tulfo. Kasi siya yung Senate Committee, chair ng Senate Committee on Migrant Workers. So, ang nagustuhan namin is no nonsense. Pag may hearing, gusto niya agad may aksyon. Alam niyo to dahil sa kanyang mga sa kanyang mga programa. Minsan nga, nandito yung mga assistants niya, sasabihin sa akin na, can Senator Tulfo talk to you now? And then I'd say, sige, of course. Yung pala, it's in the middle of a radio interview already. That means we are kept on our toes. Yan ang kailangan natin public servant. Yan ang magandang relationship between the executive at legislature. Na yung legislature, pinapaalala kami sa executive department, hindi lang DFA, lahat ng department na gampanan yung aming kukunin. Dahil na para sa atin, in this case, mga kababayan sa abroad, dahil kayong tunay na ambassadors, kayong tunay na extraordinary and plenipotentiary kasi kayong kumakatawan sa Republika, kayong kumakatawan sa ating lipi, sa liniwan. Dahil, as I said, Senator, no, I told you, in Hotel, you know, the French, or any host country, they will not base their opinion of the Philippines, siguro sa bad news na basa na, pero they will not base it na ano sinasabi ng embassy. Siyempre, we will defend the embassy. They base their opinion, alam ko to, dahil sa mga Pilipino dito. Kaya every time, dito ingat po kayo pag tourist kayo, alam niyo ito, sa Europe, maraming nakawan. They never blame Filipinos. Alam natin, sino mga lahi yung sinisisi nila pag may nakaw yung na-slash yung bag ninyo. That means, alam nila, gano'n deserve kayo. Now, si Senator Tulfo, I don't know what I will ever achieve in the future, pero I cannot achieve something na na-achieve ni Senator Tulfo. Siya lang ang one of the few people na yung pangalan niya naging ano na, naging salita na, itutulfo kita. Okay, ipapatulfo kita. Bira-bira yun, ang pangalan ng tao naging verb, naging adjective. Kaya titiyak ninyo ang kanyang pwedeng kumamalasakit. Tinanong ni
Senator Capon, kamusta yung French ko? So, hindi pa ako ganun kagaling. Okay na. Pero, je vous remercie votre présence, je remercie de votre intérêt. Parce que, maintenant, aujourd'hui, nous avons un ami très très spécial. Pour tous les migrants philippins de tout le monde entier. Sa buong mundo, a best friend of the Senate, si Senator Raffy Tulfo. Mabuhay pa kayo! Ordinary citizens, especially the marginalized. He has brought his experience in crafting meaningful bills and resolutions for the Senate's 20th Congress and is the current chairperson of the Senate Committee on Migrant Workers, Senate Committee on Labor and Employment and Human Resources Development, and Senate Committee on Public Services. He is the man behind the multi-awarded and widely popular program, Raffy Tulfo in Action, or Wanted sa Radyo, and regarded by many as idol. With a career in broadcasting spanning over 30 years, his advocacy since he was a media man up until today, that he is already a lawmaker, include promoting and protecting the rights of poor families, OFWs, and workers. Our esteemed guest for today, Senator Idol Raffy Tulfo. Give him a warm Thank you, Conten. Ambassador Eduardo de Vega and Senator General Noemi Diaz, bagong lahat, mapalad po kayo at meron po kayong ambassador tulad po ni Amba de Vega. Ito po yung sinabi niya, pag kami nagsama talagang action, wala nang paligoy-ligoy pa. Kaya nga nung siya po yung ma-confirm, bibihira po ako tumuri sa mga naku-confirm kasi member po ako ng CA Commission appointment. At bibihira po kasi hindi ko sila makakilala, pero si ambassador talagang pinuli ko po. There was one instance, he was to allow me mabilis lang po. May problema po doon sa mga seafarers na nadi-deport ng ICE, Immigration Customs Agency. So, nabanggit ko kay Amba, mga seafarers natin na nadi-deport na lang kahit walang kasalanan. Ginawa ni Amba habang pa ako, parang nainis na ako. Yung pala tinatawagan niya, yung ambassador ng US. At nag-set agad siya ng appointment. A few days later, ayun na, kausap ko yung ambassador sa US. Ganun dapat po yung mga lingkod bayan. Tulad po niya ba, na kapag mayroong problema, ganun agad, action agad. Ganun po dapat ang tulong na tapos. So having said that, ako po'y natutuwa dahil nagkaroon ako ng ganitong opportunity na kung saan kayo po'y makakaharap ko, ako bilang inyong public servant, upang masabi ko sa inyo kung ano mga programa meron nating gobyerno para sa inyo at kung ano po yung hinaing ninyo na meron kayo, ano man po yun, parating sa akin ngayon at pagdating ko ng Pilipinas, yun naman po ipaparating ko sa mga kinaukulan. At kung yun po'y kaya ko sa side ko, tulad ng legislation, if it needs legislation na para masolve yung hinaing nyo, just let me know later bago sa ating picture taking at action ang kukunin. At one case in point, I remember nung ako po ay nasa Dubai, this was last year, sinabi ko sa akin ng mga OFW, Sir, itong OCC, ito yung problema namin. Nakita ko kasi yung pila, ang haba. Tapos, nagpila ka na rito, pila ka pa ulit doon, pila ka pa ulit dito. So, inaabot ng siyam-siyam at galit na yung mga tao doon. So, nung pag-uwi ko ng Pilipinas, kinausap ko si Secretary Kakdak and I told him about that problem. Sabi ko, you must do something about this. And kausap ko lang siya po kanina at ang sabi niya, good news po, Senator, dahil pumasok na tayo sa egov.ph. Alam niyo po siguro lahat to, ano? So mag-login na po kayo doon and then hanapin niyo po yung DMW
And then hindi na po kailangan po pumunta sa mga embahada para sa inyong OEC. Ayun po ay pilot project. So far, 100,000 raw ata yung members doon sa e-gov na yun ng DMW. So, isa po yun. So, ikinatuwa ko naman, sinabi ko kay Secretary Kakdap, salamat at nabigyan mo ng aksyon yung problema yan. Isa pa pong nakita kong problema, nagagawa ko po ng batas. In fact, I've been talking to my legis team. Kasi nung pumunta po ako ng NLRC, nilusog ko po NLRC literal, surprise visit ko. And then while I was there, nakita ko po yung napakahabang pila at napakaraming grupo ng mga tao na nagreklamo. And then, meron pong nag-approach sa akin, mga nurses sa Dubai. At hindi ata, from Dubai ata yun, or sa Middle East, hindi ata sila nabayaran ng tama ng agency nila. So, naisip ko, ito mga OFW na tinatawag natin, mga bagong bayani, sasabay doon sa mga regular workers. There's nothing wrong kung kayo po'y sumabay. I don't see anything wrong with that. Of course, huwag niyo po akong isipan na masama. Dapat pantay-pantay. However, naisip ko, bakit hindi tayo magtayo ng sariling court, claims court, para sa mga OFWs. Ayan po, pinagagawa ko na, pinadraft ko na po sa mga legis ko. Nang sa gayon, lahat ng OFWs na may hinaing sa kanilang mga agencies, na hindi nakapagbayad ng maayos dito pag uwi ng Pilipinas, may problema sa agencies, so meron tinatawag na claims court exclusive po for OFWs. Ito. At meron po ako naisip na, kasi almost every day may pupunta po sa action center ko, nagsusumbong po yung mga OFWs. Mga kamag-anak nila usually, nagagaling pa po ng probinsya na mamasahe, kuminsan wala matulugan sa Maynila kasi mag-open po yung action center ko Monday, darating sila dyan Saturday o Sunday, kuminsan gabi na natutulog kung saan-saan. So sabi ko, why don't we do this? Why don't we put up an action center sa bawat municipality sa buong Pilipinas, nang sa gayon, hindi na kailangan pang pumunta ng mga kamag-anak ng OFWs sa Manila para lamang humingi ng tulong, para lamang ma-repatriate ang kanilang mga kamag-anak. Hindi na nila kailangan pang pumunta sa RTIA. All they need to do, pupunta po sila sa munisipyo nila at doon po may OFW center doon na pwede po magsumbong yung mga kamag-anak. Kailangan nila repatriation para sa kanilang relative na nasa abroad. Sabihin na nila. Pero again, gusto kong emphasize sa inyo kasi ang palaging reklamo, pag nagsusumbong daw, suplada at suplado raw yung mga pinagsusumbongan nila. So lahat sila dapat naka-name tag, saka nakalagay doon sa opisina ano yung mga pribileyo at ano yung mga karapatan ng mga kamag-anak ng OFWs. So yan po ay dahan-dahan na pong pinag-usapan namin ng DMW, Department of Migrant Workers, before the end of the term of President BBM. Yan po ay matutupad na. So sa bawat munisipalidad, meron po OFW Center. Yung center na po yan, hindi lamang para sumbungan, para ma-repatriate yung inyong pong mga kamag-anak, kundi lahat na po yung mga naiiwan ng mga relatives ng OFWs, pag may problema sila, whatever it is, anything under the sun, pwede nilang ilapit doon. Problema sila sa school, yung anak nila na binubuli, sumbong sila doon. Yung kanilang mister na sugarol, babaero, etc., sumbong sila doon. Lahat ng problema na kinakaharap ng isang pamilya na naiwan dito, takbuhan po nila yon at yung pong mga tao na nagmamando doon, sisiguraduhin natin, mga tao si Sir mabait naman yan. Lahat na nagmamando doon, very qualified po sila. Sila po ay well-trained para mag-handle ng mga problema ng mga OFWs. Isa pa po sa nakita ko po na paluwigin pa, meron po tayong tinatawag na ODPS. Alam niyo po yung ODPS? Hindi niyo alam? Hindi, alika na ito na. Tawag ito. Overseas Ito po yung napakaganda na programa ng gobyerno. Overseas Department. Overseas Dependent Scholarship Program. ODS. Overseas ODS. Dependent. Yeah.
Overseas Dependent Scholarship Program. Ano po itong ODSP? Wala po masyado ata nakakalam sa inyo, no? Wala masyado. Ayun. Kaya nga yan ang palagi ko sinasabi kay Secretary Capta, kulang sa information dissemination. Dapat this should be disseminated properly. Anyway, pilot project pa naman po yung sa EGOP PH na kung saan mag-log in po kayo doon at punta ko kayo doon sa DMW, marami pong mabalita doon para hindi na kayo ma-fake news. Kasi sa kayo ng problema is fake news po eh. Marami na, hindi na natin alam. Kung minsan may AI pa na para akala mo totoo, nagsasalita yung isang tao, pinagmumura, kunya nagmumura yung isang tao, may minumura isang tao, yung pala fake yun kasi AI lang. So we have to be very careful. At nandiyan naman po yung egov.ph. Pwede ko kayo mag-login doon, makita niyo po yung mga news, tamang news, mula sa mga different government news agency, para mula sa DMW. So anyway, mabalik po tayo dun sa scholarship program. Yung scholarship program na po yun, lahat ng mga OFWs na nakapagkontrata ng 2 years, minimum 2 years sa abroad, qualified po sila ng scholarship program sa kanilang mga anak sa koleyo, 4-year course, which is worth 20,000 pesos. Now, may nakita po ako konting problema doon na gusto ko pong ayusin. Kasi, number 1, may quota. At mababa yung quota sa akin ata, parang 2,500. Sabi ko, taas-taas natin quota. Pero pag-aralan ko po yan. Kasi kung 2,500 lang, kunti lang po yun. Taasan yung quota, and then, kasi college lang po yun eh. Sabi ko, paano naman yung high school? Siyempre, may mga OFWs na medyo bata pa, wala pa sa koleyo, high school pa lamang. So, ibababa ko po yan from college, bababa, high school and elementary. Kinausap ko lang po kanina sa Secretary Capta, sabi niya pwede naman po pag-aralan yan na magkaroon ng scholarship program sa mga dependents ng mga OFWs nandito sa abroad para mapasok sa scholarship program yung kanilang mga kamag-anak. Kanina po, nabanggit nyo, anong pinagkaiba ng OFW sa overseas Filipino? May nagbanggit kanina? Ano po pinagkaiba doon? Kasi dati overseas contract worker, kaya ginaw overseas Filipino workers. Overseas Filipinos po kami kasi may contract workers without any contract. Hindi sila po registered sa OWA at either they're permanent migrants na kasi mga OFWs. So may mga wild card na po sila? Yes. Meron na kayo, Resident. Okay. Sir, ako OFW ako dito for 8 years. Kayo po ang OFW. So alam niyo po yung OFW Paris Incorporated? Pamilya po kayo doon? Hindi. Kasi ilan lang po ako, nagtatrabaho po ako sa embassy ng Singapore as ako. Okay. Pero nandito po kayo ngayon? OFW from the beginning, sir. So kukunti lang po ang OFW dito? Yes, sir. Karamihan po overseas Filipino lang. Migrants na. Migrants na po. Kumbaga sa abroad, green card holder. Dito yung white card holder. But ako po ay diplomat card, sir. Diplomat card dahil Ako ay cook sa Singapore embassy. okay. Pero Philippine citizen pa rin. Yes, sir. At isa pa po yung pinupose ko kay Secretary Capta a couple of years ago, kaumpisa ko pa lang po bilang senator, na-notice ko tuwing pupunta ako sa Hong Kong, sa kalye, nakaupo yung mga kababayan natin, naglalatag ng karton, Day off nila. at pagkatapos, napakatakas sila ng mga taong dumadaan. So parang kawawa. So sabi ko, bakit hindi tayo mag-alkila ng isang property o bibili natin isang property, parang social hall, na kung saan once a week or twice a week, pwede mag-gather doon yung mga Pilipino, mag-usap-usap, Yes, maganda po yun. Sinabi niya sa akin, pag-aalaala natin. Pag-aalaala daw niya. This was almost 2 years ago. Kanina po, yung gusto ko siya, meron na pong pilot project sa Hong Kong at sunod sa Taiwan. So, nag-promise siya sa akin, sabi niya,
bago mag-2028, halos lahat na po ng mga bansa na may mga OFWs, may mga social halls. Wow. Kasama na po siyempre kayo doon, mga religious workers. At doon po, pwede kayong mag-usap-usap, magpalitan ng mga balita-balita. Tapos meron kayong mga speaker every week para i-update kayo kung ano nagagawa ng gobyerno. Pwede pumimbing yung invite yung ambassador ninyo, consul ninyo. So para magkaroon na ng get-together. Which I think very welcome na Binibili pa namin yung mga Nakikinig sa karton. atin yung ating Migrant Workers Office, pinakamalapit sa Madrid. Ng charge dito. So mga DMW officials yan, so Ayun. naririnig nila yung sinasabi ninyo ha, Yes. na yung halls. Yes. I promise you. Kausap ko yan si Secretary Cacta kanina at sabi niya, before the end of the term of President BBM, magkaroon ng maraming mga social hall sa iba't ibang bansa. Sa ngayon po, meron sa Hong Kong, tapos sa Taiwan, yan ang susunod, and then sa Dubai. Sa Saudi, medyo marami raw at mga patakaran, pero pinag-aaralan. So dito magkakaroon din niya. Saudi kasi So mahirap di ba, na napakaganda po lumabas na na. meron kayong puntahan once a week. Yan ang labor attaché. Hello. Magandang hapon po. Sa Q&A, George. Okay. So, mamaya po, i-open ko po yung floor for questions from you. Sinabi ko kung ano po yung mga katanungan meron kayo, problema, yan po ay i-take notes ng mga tao ko para dalhin po sa Pilipinas. Kung kinakailangan po, gawa natin ang legislation, gagawin po natin yun. At siya nga po pala, paalala ko, ako rin po ang chairman ninyo sa Senate sa labor. So kung meron kayong mga labor issues sa Pilipinas, sabihin niyo po sa akin. Kasi po, paano ko malalaman kung ano mga magagandang legislation na para sa mga tao, kung hindi nanggagaling din mismo sa inyo. Ganun po yun. Kaya nga, this is a good opportunity for me na makahalubilo kayo para sabihin niyo sa amin kung paano pa po namin mapaganda ang aming trabaho. At kung meron man po mga pagkukulang kami sa gobyerno, sa atin. Kung ano po yung mga pagkukulang namin sa gobyerno, just let us know and paparating ko po doon sa ating pamalaan. Kung ano man po yun. Okay. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.